Hello, magandang gabi po sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. Tayo po ngayon ay dumating na sa ika ah, August 31, napakabilis na po at tayo ay magsisimula na sa ating gagawing panibagong aklat sa kasaysayan ng Biblia. At ako'y bumabati sa inyo ng Happy Midweek at nangungumusta rin kung kumusta na kayo sa loob ng kalahating sanlinggo. Ngayon po ay prayer meeting natin. Kung kayo man po ay mayroong prayer request, sana po ay comment nyo dyan sa ibaba upang ating mapagsalusaluhang ipanalangin. At bago pasimula, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa isang kalahating sanlinggo na kami po ay inyong ginabayan at pinatnubayan, biniyayaan at pinahiram ng buhay at kalakasan. Salamat po sa pagtitiwala niyo sa amin, sa aming mga tinatangkilik at humihingi din po kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. Sana po sa gabing ito ay gabayan nawa po kami ng inyong banal na Espiritu upang ang aming pong tatalakayin sa gabing ito sa inyong banal na aklat, sa aklat ni Ruth, ay kami po ay makatumpong ng biyayang pangkarunungang espiritual. Maunawaan po sana namin ito at biyayaan kami ng katalinuhan. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming mga panalangin. Dinadalangin ko rin po ang mga manonood sa gabing ito, sa mga kapatiran po namin, kung sila man po ay nasa saan, sa tahanan o nasa sakyan pa o nasa daan, patnubayan naman po sila ng inyong mga panalangin. Maraming salamat po sa inyo. At ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat. Ito ay alang-alang po lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, muli ako'y bumabati sa inyo ng isang magandang gabi at happy midweek po sa inyong lahat. Ngayon po ay tatalakayin na po natin ang tungkol sa isang napakagandang kasaysayan sa aklat ni Ruth. Ano po? Sa aklat ni Ruth na ito po ay masusumpungan sa aklat nasa sarili niyang aklat, sa aklat ng Ruth. Ito po ay nasa kalagitnaan ng Biblia, ano po, sa Old Testament. Okay, ito po ay maiksi lang. Ito po ay meron lang 4 na kapitulo sa kanyang aklat at sana po ay gabayan nawa tayo ng banal na Espiritu upang ito po ay mapag-aralan natin. Ano po? Ruth 1, chapter 1, verses 1 to 22. Ito na po. Noong panahon na hindi pa mga hari ang namumuno sa Israel, nagkaroon ng taggutom sa lupain ito. Kaya si Elimelech na taga Bethlehem na sakop ng Juda ay pumunta sa Moab. Kasama ang asawa at 2 anak niyang lalaki para roon muna manirahan. Ang pangalan ng asawa niya ay si Naomi at ang 2 anak nila ay si Mahlon at Kilyon. Maangaangkan sila ni Ephrata na taga Bethlehem habang naroon sila sa Moab. Ano po? Ayan. Namatay si Elimelech. Kaya si Naomi at ang 2 niyang anak na lalaki ang naiwan. Nag-asawa ang mga anak niya ng mga Moabita. Ang pangalan ng isa ay Orpa at Ruth naman ang isa. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay si Mahlon at Kilyon. Kaya si Naomi na lang ang naiwan. Kawawa naman itong mga pamilyang to. Nang mabalitaan ni Naomi na pinagpala ng Panginoon ang bayan niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabuting ani, naghanda siya at ang mga manugang niya para bumalik sa Juda. At habang naglalakbay sila pabalik sa Juda, sinabi ni Naomi sa 2 manugang niya, bumalik na lang kayo sa inyong ina. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa mabuti ninyong pakikitungo
sa mga yumao ninyong asawa at sa akin. Kita nyo, napakaganda ano po. Ito po istorya, parang istorya ng pamilya. Sa 9. At loobin sana ng Panginoon na makapag-asawa kayong muli para magkaroon kayo ng maayos na kalagayan sa panibagong tahanan. Kung mapapansin po ninyo, yung magkapatid ay parehong nabiyuda. Ano po? At ayun, dinadalangin niya na sana'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong tahanan. Pagkatapos, hinalikan sila ni Naomi. Humagulgul sila at sinabi sa kanya, sasama kami sa inyo. Pabalik ninyo sa kababayan ninyo. Napamahal na siguro itong magkapatid. Pero sinabi ni Naomi, umuwi na kayong mga anak. Bakit pa kayo sasama sa akin? Akala nyo ba makakapag-asawa pa ako at makakapanganak ng lalaking mapapangasawa ninyo? Hindi na maaari dahil matanda na ako. Pero ipinalagay natin na makapag-aasawa ko ngayong gabi at magkakaanak pa. Biyanan po kasi nitong mga babae na to, si Naomi. Hihintayin nyo ba silang lumaki? Hindi ba kayo mag-aasawa alang-alang sa kanila? Hindi maaari, mga anak. Ang totoo, mas mapait ang sinapit ko kaysa inyo dahil pinahirapan ako ng Panginoon. At umiyak na naman sila ng malakas pagkatapos sinalikan nila si Orpa, ang biyena niya, at umuwi. Pero si Ruth naman ay nagpaiwang kasama ni Naomi. Yaba, napakaganda. Ano po? Sinabi ni Naomi, bumalik na ang bilas mo sa mga kababayan niya at sa kanyang Diyos. Small letter D po ito niyo sabihin, and ito po ay Diyos-Diyosan. Kaya sumama ka na rin sa kanya. Pero sumagot si Ruth, huwag po ninyo akong piliting maiwan. Kayo ang dahil kung saan ako pupunta. Doon din ako pupunta at kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko rin at ang Diyos nyo ay magiging Diyos ko rin. Napakaganda ng relasyon nitong mga to. Kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo, maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghihiwalay sa ating dalawa. Nang makita ni Naomi na desidido si Ruth na sumama sa kanya, tumahimik na lang siya. Ayaw iwanan ni Ruth ang kanyang biyenan. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay hanggang sa nakarating sila sa Bethlehem. Ang lahat ng tao ay nabigla sa kanilang pagdating. Sinabi ng mga babae, si Naomi ba talaga ito? At sinabi ni Naomi sa kanila, huwag niyo akong tawaging Naomi, kundi tawagin niyo akong Mara, dahil pinapait ng makapangyarihan Diyos ang buhay ko. Pag-alis ko rito ay nasa akin na ang lahat. Pero ibinalik ako ng Panginoon ng walang-wala. Kaya huwag na ninyo akong tawaging Naomi dahil pinahirapan ako ng makapangyarihan Diyos. Nagsisimula pa lang ang anihan ng sibada nang dumating si Naomi sa Bethlehem. Kasama ang manugang niyang si Ruth na Moabita. Ayun, nakita niyo na si Ruth ay hindi iniwanan ang kanyang biyenan. Ano po? Kung makikita niyo kanina sa simula na ang unang larawan, ayan, kung makikita niyo na iyan po si Naomi at si Ruth. Ayan. Medyo ngayon pa lang ay nasasabik na kayo sa mga susunod na istorya. Kaya sa darating na Biyernes ay huwag po kayong mawawala at titignan nyo kung bakit at ano ang mangyayari sa magbiyenan. Okay.
Maraming salamat po sa inyong pagsasama sa akin at napakaigsi lang ano po. At kaya nga po hihiramin ko ang inyong mga oras upang ako'y laging samahan. Ito po'y 2 linggo lang natin gagawin, 2 Miyerkules at 2 Biyernes. At napakaganda po nitong istorya na to. Kaya pati po ako nare-review. Opo. At kung tayo po ay ito na po ang sabihin, tayo po ay nakaraos na sa unang kapitulo ng ating kasaysayan sa aklat ni Ruth. Tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pag-aaral po natin sa unang kapitulo sa aklat ni Ruth. Nawa kami po ay inyong gabayan at samahan sa mga darating pong araw ng aming pagpupulong, ang aming gagawin upang maunawaan po namin kung anong nais niyong ipabatid sa amin. At kami po ay muli humihiling sa inyo, Ama, para tungkol sa aming mga hanap buhay, na nawa ito'y pagpalain ninyo sa aming negosyo, sa aming buhay at kalakasan ay patuloy niyo itong pasiklahin sa kagalingan sa aming mga karamdaman. At kami po muli ay lumalapit sa inyo sa mga lagi naming hinihiling na sana po ipagpalain niyo ang aming ministeryo sa buhay, ang aming mga gawain, at kami po ay sinasama namin sa dalangin ang aming mga manggagawang pastor, ang aming mga elders, layman, women's, kabataan, na sana po pasilahin nawa po niyo sila upang magabayan ang mga miyembro na patuloy na lumalapit at sumasamba sa inyo. Kami po ay humihiling ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagagawa. Marami po kaming kahinaan. Alam ko po na hindi niyo ito nagugustuhan. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami. Na sana po ay kami po ay bigyan niyo ng leksyon na at aral upang kami po ay mapanagumpayan po namin ang mga bagay. Salamat po sa pagtugon niyo sa aming mga panalangin. Patuloy namin dinadalangin sa inyo ang aming kapatid sa pananampalataya, aming kaibigan at kumpare na si Brother Jerry Policarpio, na nawa Ama, kailangan niya po ng himala. Patuloy na nawa po siyang biyayaan ng kasaganahang kalakasan. At gayon din po si Brother Edward Dagting, si Brother Boy Libante at si Brother Fanny ng Patnubay Church. Gayon din po ay marami mga tao na gustong lumapit sa inyo sa pamamagitan ng patuloy na pagsamba, si Jonathan at Kat, na patuloy na po silang akay ng inyong banal na espiritu patungo sa bahay sambahan tuwing Sabado. At huwag po sana magkaroon ng balakid at patuloy silang bulungan ng inyong banal na espiritu. Salamat po sa pagtugon nyo sa aming mga panalangin at maraming salamat muli at ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo. Ito po ay alang-alang po lahat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo. At muli, sa darating na Biyernes, tayo po ay muling magkita-kita upang talakayin ang susunod na kapitulo sa aklat ni Ruth. Maraming salamat po at ang biyaya at pagpapala ng Panginoon, lalo na po doon sa mga nanood ngayong gabi, ay pagpalain nawa po tayo ng Panginoon. At ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat, alang-alang po lahat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Happy midweek.